Yan, isang mapagpalang araw po muli sa atin mga vlogger, mga kapatid, kaibigan. Muli ako po sa vlogger, brother Joel Padilla at lubos po akong nagpupuri. Papasalamat sa Panginoon sapagkat sa mga oras na dito tayo po muli magkakasama-sama upang mag-aaral kanyang salita. Dapat muli ko po kanyahan na, dalhin po natin ating banal na kasulatan sapagkat ito lang magpapatunay na yun nga po ang aking mga sinasabi, pawang katotohanan lamang. At bago po tayo magpapatuloy, alam kong bisang busy-busy na tao ay pwede ba kitang anyahan muna sa lately pong panalangin, tayo po manalangin. Kila po namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sapagkat sa mga oras na ito. Kami po ay inyong inakay sa isang pagkakataon na kung saan kami makapag-aral ng mga salita. Nangyari nawa Ama, ng Banal na Espiritu siya manguna sabat sa amin at tulungan kami na sa ang pag-aral namin itong maunawaan at maisa kabuhayan. Naniniwala po kami na ang inyong mga mensahe ay siyang magiging gabay at liwanag sa aming mga landas at masunod namin ang inyong kalooban. Ito po ang aming hiling at pinapasalamatan at patawad din sa lahat ng mga kasalanan na gawa. Ito po aming hiling sa pangalan ni Jesus na siyang aming pong tagapagligtas. Amen. Ayan mga vlogger ang update kaibigan, muli isang magandang araw po muli sa inyo. At sa atin pong pagpapatuloy, huwag na tayong magpapaligoy-ligoy pa. Alam ko may kanya-kanya tayong gawain, pero salamat dahil napadpad ka sa aking YouTube channel. Ano po? At bago po tayo magpapatuloy, maganda pong ating pag-aaralan ngayon sapagkat ang ating pamagat, ang ating pag-aaralan, yan, nakita nyo naman sa ating screen, ang sikreto sa likod ng mga imahin. Meron pala mga sikreto, which is ito'y continuation po sa akin pong mga first and second vlog, at ito po yung pangatlo natin na vlog po mga ka-vlogger, patungkol po sa utos ng Diyos na nasa Exodus chapter 20 verse 3 na huwag kang magkaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko, which is itatakil na natin ang apat na utos ng ating Panginoong Jesus na kung saan unahin natin yung first, second, and third. Ano po? Doon po sa panghuli, yung pang-apat, ayun po yung pag-ibig para naman natin sa Diyos, pero hindi mo natin isasama yun. Pag-uusapan natin ngayon, ano bang sikreto dito sa likod ng mga imahen? Ano po? Kasi napakaraming tao na naniniwala na yun, doon naghihimala, lalo pag lumuha yan ng dugo. Ano po? At ang sabi pa nila, lumala ka daw, at umaalis, minsan nawawala, at bumabalik. Sino bang mga ito? At marami din pong naniniwala, ang mga santo daw po, ay dapat doon pong sambahin. Atin po niyang pag-aaralan ngayon kung ano bang sinasabi sa banal na kasulatan. Dahil ba kayo? Kaya sa ating pagpapatuloy pala, mayroon lang akong paalala. Paki-subscribe naman po ang inyong lingkod. At higit sa lahat, ay inyo pong pindutin notification bell para po sa mga update na videos. At kung kayo po ay nagkaroon ng pagkaunawa at natuto kayo sa ating pong vlog, at pwede nyo po yung i-share. And then, higit sa lahat, comment po kayo dyan para po mapabuti, mapabilis, mapaganda ang ating pong pag-vlog. So yun po. So magpapatuloy na tayo. Ang sikreto sa likod ng mga imahen. Ano kaya ang sikreto nito mga ka-vlogger? Alam mo tayo mga Pilipino, napakahilig nating pumunta sa mga lugar na kung saan naniniwala tayo may mga himala. Ano po? At talagang panatiko tayo. Kahit napakalalayong lugar yan ating pinupuntahan sapagkat naniniwala tayo na pag pumunta tayo doon, may swerte o kaya meron tayong karamdaman, pagagalingin tayo. Pero bang sabi sa banal na kasulatan? Ano po? Well, pagpapatuloy natin yan. Kaya tayo mga Pilipino, kahit gaano kalalayo, kahit pamula Mindanao hanggang dito sa Luzon, ay pumupunta tayo, nagagastos tayo, nag-iipon tayo. Lalo tigit ng iba, namamanata, wala namang masama doon. Pero ang masama doon, yun ba ay gusto ng Panginoon, yung iyong mga pinupuntahan at yung iyong mga ginagawa. Titingnan natin kung ito ba ay kalooban ng Panginoon. Tandaan po natin ang ating pong pinag-aralan na alin, ang sikreto sa mga o sa likod ng mga imahin. Yun po ang ating pong pag-aaralan ngayon. Nakita niyo naman, ano po? Okay. Alam niyo, tayong mga Pilipino, nahilig din tayo sa papanipaniwala. Ano po? At nahilig tayo sa gaya-gaya. May kasabihin nga sa Pilipino, gaya-gaya, puto maya. Kaya minsan, kapag pumahid ang isa at gumaling, pahid na rin ang iba. Tapos pag humalik ang isa, pag gumaling, halik na rin ang iba. Eh, pag dumila ang isa, nadila din lahat. Eh, bawal ngayon kasi pandemya. Hindi, ginigising lang kita. Which is sa ating pag-aaralan, kasi may mga panatiko talaga na talagang naniniwala sila doon sa mga santo na kung saan nagpapagaling, naghihimala. Ay, bakit naman itong aking kapitbahay o aking kamag-anak, aking anak, aking lolo at lola, ay gumaling sila. Pero ano ba talaga ang gusto ng ating Panginoon? Ano po? So, nahilig din tayo. Ito, mga trivia. Ito tayo mga Pilipino. Mahilig din tayo mag-iwan ng mga souvenir. Lalo tigit kapag ang lugar ay naghihimala. Iwan ko ito, Panginoon. Parang alay ko na sa iyo. Kaya nakita niyo po yung sa ating pong screen. Ay, tingnan nyo. Punong-puno na siya ng punong-puno na siya ng mga souvenirs. Kasi naniniwala tayo na yung lugar na yon ay naghihimala. Aba, talagang mga Pilipino, Alam niyo po, meron po sinasabi sa Seventh Economical Council AD 787. Ito po yung sulat ng mga kaibigan nating mga kaparian ng unang panahon ng Catholic Church. Ito po ang sabi nila,
Ipinag-uutos namin ang mga imahe na ilagay sa mga simbahan, tahanan, at sa tabi ng mga daan. Sila palang nag-uutos noon. Bakit? Ipinag-uutos rin namin na mga ito ay dapat halikan bilang mga bagay ng pamimitagan at paggalang ng alin? Ang sinumang may pitagan sa mga imahin ay may pitagan sa kinakatawanan nito. Ibig sabihin, halimbawa, meron silang ginawa na kunwari kamukha ni Jesus, hahalikan mo yan, ay di may koneksyon ka na sa langit. At kung sino na yung gumawa noon, ay meron din daw silang karapatan na kung saan ituro ito sa mga tao. Pero titingnan natin sa banal na kasulatan, kung itong sulat po sa Seventh Ecumenical Council noong AD 787, ay tingnan natin kung gusto ba ito ng Biblia. Ako. Ang dahilan kung bakit hinahalikan, ipinag-utos ng simbahan noong 707 AD ang pagpapabanal o tinatawag lang veneration sa mga imahin. Ang sino mang hindi gumalang sa mga imahin o ribulto ay alin? Ay ititiwalag sa simbahan bilang irehe or heretic o hindi naniniwala sa pagkakatawang tao ni Jesus. So, imagine nyo, ikinunikta nila para matakot ang tao at para sundin ito, which is, mamaya pag-aralan natin kung bakit nga ba pinagbabawal ito ng Diyos. Ano po? Titingnan natin kung gusto rin ng Diyos, hindi gawin natin. Ang dahilan kung bakit hinahalikan, kasi ipinag-uutos ito noong unang panahon ng mga kaparian. Ipinamudmud nila. Ngayon, pag hindi ka sumunod, edi tsapwera ka. Ibig sabihin, titiwalag ka. Iba na yan. Hindi na yung karapat-dapat, wala yung karapatan sa langit. Sa takot ng mga tao, sinunod nila ito at hinahalikan. Ano pa, hanggang ngayon sa kasalukuyan, pag hindi ka humalik, tinititigan ka lang ng mga matatanda. Takot na tayo. At after niya matitigan ka, pag uwi sa bahay, meron pang kurot. After yan, sasabihan ka pa na pag hindi ka sumunod, susumpahin tayo, mamalasin tayo. Takot na takot tayo. Kaya, meron pong mas malinaw ang banal na kasulatan na ating pag-aaralan ngayon. Ang proseso po ng pagiging santo, ito lang po. Una, beatification. Tinitingnan yung mga ginagawang mabuti. Kung gusto mong maging banal, kailangan mas marami kang magawang mabuti. Kaya napakarami po, naniniwala na yung mga namatay na mga pinaniniwalaan ng mamagagaling, matulungin, mawain, mabait, malinis, ay ginagawa ng mga santo. Ano po? Kaya pag nagawa na yan, magiging santo ka na. Yan ang simple. Pero kung nagtaka, bakit si Rizal hindi ginawang santo? Ano? Kung kabutihan naman pala ang mga nagawa. Which is, tinitingnan din po nila kung yun ba'y may connection doon sa Catholic Church o hindi. Ano po? Para maging santo ka, maging karapat-dapat ka. Ano po? Kaya sabi po dito, ayan, nakita niyo po, si San Pedro Calungsod, sabi po, pray for us. Naniniwala sila na itong si San Pedro Calungsod, and doon sa langit, may connection na doon siya sa Diyos. Kaya pag tinawag mo siya, humihiling ka sa Kanya, siya doon yung kakausap doon sa Diyos, pagkatapos didinggin ka doon ng Panginoon. Which is, hindi po yan itinuro ng Biblia, didiretsuhin ko na kayo. Meron pong saktong itinuro ang Biblia kung paano ba tayo mamuhay na yun talaga ay kagustuhan ng ating Diyos. Handa ka na ba? Sige, tara, pag-aralan natin. Ang sabi po dito, paano natin daw ibigin dapat ang Diyos? Kaya bilang tayo mga Kristiyano, dapat alam natin kung paano natin ibigin ang Diyos. Kasi pag hindi natin alam ito, may problema ka nga. Tingnan natin kung paano ba natin ibigin ang Diyos. Ayon po sa Mateo, chapter 22, verse 37 and 38, ito ang pagkasabi. Ibigin mo ang Panginoon ng Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at pangunang utos. Sa pinakaunang utos ng Diyos ay meron itong pinapayo, ito'y sa bagong tipan, hindi na ito sa lumang tipan, which is Jesus Christ. Naniniwala pa rin siya na yung ibinigay na kautusan kay Moses na nawala doon kay Adan kay Eva, kay binigay doon kay Moses doon sa bundok ng Sinai, ay applicable pa rin sa ating kapanahunan ngayon, which is ginamit din naman ni Jesus Christ na kung saan iibigin daw natin ang ating Panginoon ng buong puso mo, buong kaluluwa mo at buong pag-iisip mo. Alam mo, tumutukoy ito sa buong buhay mo. Yun daw ang pag-ibig natin. Ang tanong, paano ba natin ibigin ang Diyos? Yun po yung magandang katanungan. Paano ba natin iibigin ang Diyos? Okay, sabi sa Exodus chapter 20 verse 3, sabi ng Panginoon, kung talagang mahal mo ako, ito yung gusto ko. Ang gusto ko ay mababasa sa Exodus chapter 20 verse 3. Ano sabi? Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Which is yun po yung sa ating una na vlog. Ano po? Ang sabi po dito, pwede bang maglingkod sa dalawang Diyos? Ayon sa Mateo chapter 6 verse 24. Tingnan natin. Ang sabi po sa Mateo chapter 6 verse 24, ito ang sabi, walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon. Totoo yun. Kahit sa asawa, hindi pwedeng dalawa. Oo, totoo yun. Kahit yung ako, alam nyo, nag-aalaga ako ng manok ngayon. Kahit manok, pagsama mo yung dalawang inahin, magtatalo.
Pag sinama mo ng dalawang lalaki, magtatalo. Ibig sabihin, isa lang dapat. Kahit sa girlfriend, boyfriend, o ano man ang iyong kalagayan sa buhay, kailangan isa. Kahit sa sasakyan, subukan ng dalawa yung sasakyan, hindi mo maalagaan yung isa, maiiwan mo yung isa. Ibig lang sabihin, pagdating sa Diyos, ganun din ang Panginoon. Dapat isa lang. Kaya hindi daw tayo. Bakit? Kasi hindi mo mapapaglingkuran ng isa. Ito man dugtong. Sapagkat kapupungutan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Pag dilingkuran na tapat, ang isa at hahamakin ng ikalawa. Kaya malinaw na malinaw. Kaya nga pa sa picture ko, hindi po yan si Jesus, hindi rin po yan si Maria. Kasi wala naman nakapag-paint ng unang panahon, which is kailan nang unang nabuhay si Da Vinci. Ano po? Si Da Vinci kasi siya po yung nag-paint ng kunwari mukha doon ni Jesus. Pero kailan lang siya nabuhay. At saka yung kanyang kinuhanan pa, tao lang din na nakikita niya ang mukha, maamo, ganito, ganyan, ay yun ang kanyang ginawa. Pero malinaw na sinasabi sa Biblia na hindi daw tayo maglingkod. Kasi sa ibang mga Diyos, sapagkat ang tunay na Diyos ay hindi yung mga picture, kundi nandoon saan? Sa langit. Alam po, alam niyo meron pong sulat na kung saan, kung ating titingnan ang sulat na ito, mga vlogger, mga kapatid at mga kaibigan, ay malaking tulong po ito sa atin sapagkat halimbawa, pinadalhan ka ng ating presidente ng sulat at ito po'y ipapadala sa iyo at sasabihin na iniimbitahan ka ng presidente sa araw ng Sabado ng hapon doon sa Malacanang Palace at kayo doon kakain at umaasa siya na paunlakan na natin ito. Alam niyo minsan, di na tayo kailangan dumaan siguro kay Kapitan. Maring magsabi lang tayo kay Kapitan, in-invite ako ang presidente o sa ating mga kapitbahay pero magpaalam, Kapitan, pupunta ba ako? At si Kapitan magkukontrol sa iyo na, sige pupunta, ay wag, hindi yun. Bakit? Dahil may nagdalay ng presidente at ikaw ang invite niyan, diretso na tayo diyan. Mamaya, kapag-aralan natin, ano bang makakatulong ito tungkol sa sulat na ito? Siguro na open na inyong kaisipan. Ano po? Sabi po sa pangatlong katanungan, ano ang sabi ng Diyos na huwag gagawin sa mga ribulto o larawan? Ito po yung tandaan ninyo. Kasi marami pong naniniwala in reality. At saka yung talagang nakikita natin sa mga si Maria, Jose, Santiago, San Juan, San Pablo, pati na yung mga pope na namatay dahil sa santo daw, pwede natin tawagin. Ito ang sabi ko sa Exodus chapter 20 verse 4 and 5. Sinabi ng Diyos na huwag gagawin sa mga ribulto o larawan. Ito ang sabi ha, huwag kayong magkakaroon ng Diyos-Diyusan o kaya'y larawan o ribulto. Malinaw, larawan o ribulto ng anumang nilalang na nasa himpapawid, na nasa lupa o nasa tubig. Bakit kayo mga Adventista may mga picture? Ang usapan kasi dito, ito yung dugtong. Ano po? Huwag kang gagawa para sa iyong sarili ng inukit na larawan o anumang kawangis ng anumang nasa langit o sa itaas o nasa lupa, sa ibaba o nasa tubig, sa ilalim ng lupa. Bakit hindi pinapagawa? Kasi pang-personal mo daw, ibig sabihin, tumutukoy ito na huwag kang gumawa ng sarili mong Diyos-Diyosan sapagkat ito'y may koneksyon sa Exodus chapter 20 verse 3. Kaya dito, tinuturuan po tayo ang bawat isa sa atin, kahit anong paglulumuhod mo, pag-umiyak mo, pagmamakaawa mo na pagalingan, minsan natsatsamba. Lalo ni mga kritikal, bakit? Si Satanas, mamaya, pag-aralan natin kung sino ito nang nagmimilagro. Minsan si Satanas kaya magmilagro, parang iyong kaisipan, ma-divert doon, sa alin, sa kagaya nitong santo na ito, ma-divert siya, tapos iisipin at paniniwalaan mo, oo nga, totoo nga naghimala. Kaya wala ka na sa Diyos, nandun ka na sa santo. Kaya kahit yung pa ay nandoon sa kaduluduluhang sulok ng Mindanao o kaya mula naman sa Mindanao, nandito naman sa kaduluduluhang sulok ng Luzon, pinupuntahan mo kasi naniniwala ka naghihimala. Tuloy, nakakalimutan mo, saan sabi, ang Diyos ay kahit saan. Kaya kung may problema ka, mas mabuting lumuhod ka na lang kaysa ubusin mo yung pera mo doon. Pagdating naman doon, patsamba lang din. Pagdating naman sobrang pihaba pa ng pila. Tapos, after 1 month, nagaling na ang iyong after 1 month, namatay din naman. Ibig sabihin, hindi talaga yung totoo na nagpagaling. Yung ating titingnan, nagpayo po ang Panginoon sa atin, huwag daw tayong gumawa ng mga imahe, ribulto o larawan. Parang gamitin natin siya for illustration. Pero hindi tayo naniniwala, hindi natin sinasambayan. Ano po? Sabi nga dito sa Exodus chapter 20 verse 5, kapag gumawa ka daw nun, siguro palamuti lang sa bahay, kasi pag gumawa ka nun, kaya naman tinuturo ng Diyos na huwag mo nang gawin kasi may tendency na itong sasambahin. And sabi niya sa Exodus chapter 20 verse 5, basahin pa natin. Huwag yuyukod o maglilingkod sa alinmang mga Diyos-Diyosang iyan sapagkat ako ay mapanibuguin. Nagsisilos ang Diyos. Bakit? Naglilingkod ka doon sa mga bato. Kaya tuwing umaga, pupunta ka doon sa simbahan, papunas-punasan mo yan, nagmamap ka ng mabuti kasi naniniwala ka na yung iyong kaharap ng mga bato, mga kahoy, mga ribulto, o anumang o ginto man yan, o anumang yari yan, naniniwala ka na yan, mapapagaling sa iyo, natutulong sa iyo.
Kaya tuloy nawawala ang alin? Ang pagtitiwala mo sa Panginoon. Kaya ang Panginoon, hindi lang siya nagwa-warning, kundi nagbibigay talaga siya ng pagpapaalala sa bawat isa sa atin, kinakailangan wala tayong ibang magiging Diyos. Okay po? Ang sabi, tingnan niyo po yan. Kung yung titingnan, sabi, hindi na marami sinasamba. Tingnan niyo kung hindi sinasamba. Itong Black Nazarene, kamakailan lang, nagprosesyon yan, siksikan, kawawa mga pulis, naiipit, ang iba pa nga dyan, namamatay. Bakit? Naniniwala sila naghihimala yan. Ganun ba kasimple ang ating Diyos para ikumpara mo dyan? Hindi, mga kapatid. Okay? Kahit ikaw, yung mukha yan ni Black, maniwala, sasabihan mo, alam mo, ikaw, kamukha mo yung Black Nazarene, tingnan mo, tapos tingnan mo yung picture ng Black Nazarene, hindi ka papayag. Kaya ang Diyos naninibugo kasi ikinumpara mo lang siya sa isang bagay na hindi talaga niya gusto. Okay po? Tuloy po natin. Niyuyukuran ba? O hindi ang imahen? Niyuyukuran. Pinaglilingkuran. Pinaglilingkuran ba? O hindi? Pinaglilingkuran. Kasi nadaya tayo na kung saan yun na kasi ang ating namana. May kasabihan pa nga dito sa Batanggilyo ay siya tutoy. Dito na kami pinanganak. Dito na rin kami mamamatay. Totoo naman talaga. Lahat naman tayo mamamatay. Pero anong pag-asa mo sa kamatayan na iyong kinakaharap? After ng kamatayan, anong pag-asa mo? Sa Biblia may tinuturo, oras daw na ikay naniniwala sa Diyos, sa tunay na Diyos, na minalang ng langit at ng lupa, kinakailangan sasamba ka sa Diyos doon sa langit, hindi sa mga imahe, mga lirawan o libulto. Ano po? Tuloy po natin. Sabi po dito, bakit di dapat paglingkuran ng mga imahe o libulto? Ayon po sa Awit chapter 115 verse 4 to 8, ito ang sabi. Gawa sa ginto pilak ang kanilang mga Diyos. Totoo yun noong unang panahon. Sa time ni David, ay talagang ginto at pilak. Talagang masasabi mong may halaga. Hindi siya biro. Sa kanilang mga kamay nitong tao ang nag-ayos. Buti pa noong unang panahon, ginto. Pero hindi pa rin pinapasamba ng Diyos kasi hindi mo pa ikukumpara ang Diyos. Sa isang ginto lang na hinulma mo, inukit mo. Alam mo, isa sa problema ng mga Israelita noong unang panahon kung bakit inubos muna ang mga matatandang henerasyon nga pati si Moses at si Aaron hindi nakapasok sa Kanaan o sa lupang pangako. Dahil nung si Moses, binigay sa kanya yung 10 utos dun sa bundok ng Sinai, pagbaba niya, sabi ng Panginoon, magmadali ka. Ang bayan na iyong dinadala ay matigas sa mga ulo. Nagawa sila ng sariling Diyos-Diyusan, kaya doon pa lang sa unang utos ng Diyos, huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos. Konektado yun sa mga Israelita at sa ating kapanahunan ngayon. Bakit? Napakarami po nating mga ginagawang sariling Diyos-Diyusan. Okay po? Sabi nga daw dito, sa kanila yung mga kamay nitong tao ang nag-ayos. Kaya wag mo daw siyang paglingkuran. Kasi tao lang din naman talaga ang gumawa niyan. Excuse po. Sabi pa sa Awit 115 verse 5, totoo nga at may bibig, ngunit hindi makapagsasalita. Totoo yun. Tingnan mo yung mga rebulto na yan. Kapagsalita ba yan? Hindi. Ano pa? Mga matang at hindi rin makakakita ang mga matang sadyang-sadya. Kaya tingnan mo, walang pangit diyan. Puro maganda yan. Puro gwapo yan, puro matangos ng ilong, kasi gawang-gawa ng tao mismo. Ayon pa sa Awit 115 verse 6, at hindi rin makakarinig ang kanilang mga tenga. Kaya kahit ang siguro, Black Nazareno, itim na Nazareno. Wala, hindi ka naririnig niyan. Wala yung pinagkaiba sa manikin, wala yung pinagkaiba sa barbidal, wala yung pinagkaiba sa mga munika, mga kapatid, mga kaibigan o mga vlogger. Ano po? At sabi pa niya nito, hindi rin makakaamoy, ginawang ilong nila. Tingnan mo, subukan mo nga, kahit sampalin mo yan, walang pakialam yan. Kasi wala naman talaga eh. Okay? Ano pa? Awit 115 verse 7. Totoo nga mayroong mga kamay, ngunit walang pakiramdam. Mga paay meron din, ngunit hindi may hakbang. Nakakalungkot isipin mga ka-vlogger, mga kapatid, kaibigan, ano? Nakakaawa ang kalagayan sumasamba sa mga ganitong klaseng mga ribulto. Ano? Sabi sa Awit 115 verse 8, ang gumawa sa kanila, pati ang nagtiwala, ito yung delikado, yung gumawa daw at pati daw yung nabintahan o kaya nung naniniwala, ay katulad din ng gayong Diyos na ginawa. Bakit? Titigas ang kanilang mga puso. Kaya kahit anong pakinig, kahit anong mensahe ko dito, iba pang mga mensahedor, patungkol sa wag sambahin ng Diyos-Diyusan, kung mga ribulto o mga imahe, o mga larawan man, hindi, dito na kami pinanganak, dito na kami mamamatay. Bakit? Nanigas na ang kanilang mga puso dahil ang kanilang mga sinasamba ay matigas din. Yun yung tinutukoy sa talatang ito. Ano po? So tanong, ano ang utos ng Diyos sa bayan niya? Kung ikaw ay bayan ng Diyos, maliban lang kung hindi ka bayan ng Diyos. Kung ikaw ay bayan ng Diyos, ayon sa Awit 115 verse 9, magtiwala sa Panginoon, siya ang iyong sanggalang, laging handa na tumulong. Totoo yun. Based on my experience, di mo na kailangan humarap sa mga ribulto, sa mga kahoy o santo. Ako'y kinakailangan lumuhod lamang, umiyak at humiling sa Kanya
then ang aking Panginoon ay hindi po mabagal, mabilis po. Maring sa ating pagluhod ay hindi agad sasagutin ng Diyos. Kasi alam niyang may mas the best pa diyan sa inyo pong ninanais. Kaya kapag ang Diyos ang gumawa, maring hindi tayo dininig, pero magulat ka na bukas makalawa o sa mga susunod na taon, ito pala yung panukala ng Diyos sa akin. Ano po mga vlogger? Yan! I hope na may natutunan po kayo. Tanong na pangalim, ano ang isa pang problema sa mga santo? Ito po yung isang problema sa mga santo. Ayon po sa Ecclesiastes chapter 9 verse 5. Sapagkat nalalaman ng buhay na sila ay nangamamatay. Totoo naman eh. Alam ko, mamamatay ako. Yun po yung tinutukoy diyan. Kahit ikaw, alam mo, mamamatay ka. Ngunit hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay. Kaya, hindi natin sinasamba yung mga namatay ng mga santo kasi hindi nila alam kung ano ang ating mga ginagawa ngayon. Oo, totoo yun. Kasi kung alam ko nila, ay siguro tumulong na sa atin. Hindi naman sila. Alam mo, mula kay Adan at kay Eva, hanggang sa ating kasalukuyan, ilan ang namatay? Eh, ang dami namang mababait na napatay. Bakit kung yung ikumpara din sa atin, halos yung dami din natin sila yung mga namatay? Ay bakit hindi sila tutulong lahat para maging maayos sa ating kalagayan? Which is hindi kasi totoo kasi pag patay na, wala siyang nararamdaman. Okay po? Sabi pa nga sa Awit chapter 6 verse 5, sapagkat sa kamatayan ay walang alaala sa iyo, sa Sheol ay sinong mga papasalamat sa iyo. Ibig sabihin, kaya minsan yung araw ng mga patay, maraming pupunta doon. Papre, dito ulit kami, dinadalaw ka namin, namimiss ka namin, bakit di ka na lang tumira doon? Hindi okay, ma-offend Kasi yun po yung totoo. Ang mga Israelita noong unang panahon, pag namatay na yan, iiwanan na yan sa libingan. Ano po? Lalo na pag medyo nangamoy na, o kaya lalo sa ating panahon, wala na yung karamdaman, wala na yung magagawa. Si patay na nga eh. Okay? Imagine niyo na lang, nung si Jesus ay namatay siya sa cross, kung merong kaluluwang humihiwalay sa kanya at gumala-gala, bakit hindi niya sabi, ayan, yung katawan, ako ito, buhay ako. Pero hindi. Yung katawan mismo na namatay, yun din yung nabuhay na maguli. Yun po yung katawan na may buhay o ika ay kaluluwang buhay. Pag namatay ka, kaluluwang patay ang tawag sa iyo kasi wala ka ng hininga. Kaya yung kay Jesus Christ, makikita po yun, nung namatay siya, patay, walang kaluluwang gumagala-gala noon. Nung linggo ng pagkabuhay, di ka nabuhay siya ulit. Yun yung gumala sa kanila, hindi yung kaluluwa ng ating Panginoon. Sabi nila, Espiritu hindi. Kitang-kita nga eh. Yung daliri na o yung palad ng ating Panginoon Jesus. Nung may isang apostol na nagdududa hanggat hindi ko natutusok ang kanyang sugat sa kanyang mga palad, ay hindi ako naniniwala na nabuhay ang ating Panginoon Jesus. Ay nung nagpakita sa kanyang Panginoon Jesus, ayan, hawakan mo ako, ito ako, laman at buto. Diba? Hindi espiritu na parang hangin. Kaya kung inyong titingnan, hindi dapat sambahin yung mga namatay, lalo na yung mga kinikilalang santo na namatay, lalo na si San Pedro Calungsod, hindi natin kailangan sambahin yun kasi hindi ipinahintulot ng Diyos na sambahin yun sapagkat siya Diyos ang paniguguin. Okay po? Ayon po sa Awit 115 verse 17, ang patay hindi na pumupuri saan? Sa Panginoon. Kaya hindi rin dapat sambahin. Kasi kita sila mismo, hindi kaya sila makapagpuri sa sarili na eh. Tayo pa, sasambahin natin sila, tapos sila na magiging-pag-usap sa Diyos. Wala akong sinabi ganoon sa Biblia. Okay po? Ayon sa Awit 115 verse 17, ang patay hindi pumupuri sa Panginoon. Sino mang bababa sa katahimikan? Ayan. Tanong, ano ang tawag ni Jesus sa patay? Ito po yung mas malinaw na sinabi ng Panginoon. Ito po yung time na namatay si Lazaro. Ayon po sa John chapter 11 verse 11 to 14. Si Lazaro ang ating kaibigan ay natutulog, ngunit ako'y paruroon upang gisingin ko siya. Ano po? Sa pagkakatulog. So naniniwala yung mga alagad ni Jesus Christ at tulog lang pala si Lazaro. Sabi ni Pedro, Panginoon, kung siya natutulog, ay siya gagaling. Sinalita ni Jesus ang tungkol sa kanyang kamatayan. Dahil tapat sinapantahan nila na ang sinalita ay ang karaniwang pagtulog. Akala tulog lang na as in tulog lang. Isis po ang mahininga. Pero hindi po yun. Mas nilinaw ng Panginoon nang magkagayon nga ay sinabi sa kanila ni Jesus nang malinaw, si Lazaro ay patay. Ayan. Anong ibig sabihin nito? Pag ang patay kasi, para siyang tulog na walang nararamdaman, yun po yung ibig sabihin ng Panginoon. Kaya sinabi niyang tulog si Lazaro. Kasi wala siyang mararamdaman. Pag tulog ka, may alam ka bang kung anong nangyayari sa paligid? Nagigising ka nga lang, kaya mo nalaman. Pero pag tulog ka, wala kang alam kung anong nangyayari. Minsan nga, may pinapatay na tulog, di ba? Kasi wala kang alam. Doon po inahintulad niya ng Panginoon. Pero hindi ibig sabihin na ang patay ay natutulog. Para sa Diyos, pwede. Kasi, ang Diyos ang may-ari ng buhay. Pag namatay ka, tingin siya, tutulog lang. Pag binalik niya sa iyong buhay, di para ka lang gumising. Kaya pagdating ni Jesus Christ, yung mga namatay ngayon, pag namatay ka,
parang hindi mo maramdaman yung tagal kasi tulog ka lang eh. Pagising mo, nandiyan na si Jesus Christ. Ito na magandang mabuting balita. Ano po? Ayan. Pang-pitong katanungan, kailan magkakamalay ang mga patay? Ito po yung magandang balita. Ayon po sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 16 to 17. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may pakakak ng Diyos, at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Kaya kung namatay ka kay Kristo na may pananampalataya kayon sa John 3:16, kakaroon ka ng buhay na walang hanggan kasi bubuhayin ka ulit. Kaya, ang ating pong buhay ay hindi po nakasalalay diyan sa mga imahe tribulto. Wala pong itinuturo, huwag po kayong masaktan kasi kung babasahin niyo ang Biblia at kung naniniwala ka ng salita ng Diyos, yung salita ng Diyos ay ang Biblia, ay mas bibigyan ka ng Diyos ng isang mas maliwanag sa iyong buhay na walang ibang dapat sambahin kundi ang ating Panginoong Jesus. Di mo na kinakailangan pumunta sa mga lugar at mag-iwan ng mga souvenir. I-souvenir mo na lang yan sa bahay mo. Di mo kinakailangan magbayad ng mga napapakamahal. Ano po? Para makabili lang ng mga santo kung ano-ano man o kaya makapunta sa isang lugar na naniniwala ka naghihimala. Kasi hindi po yan itinuro ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ang tanong, ito yung katanungan kanina, bakit may mga nagpapakita o nagmamimilagro, Brother Joel? Tingnan po natin 2 Corinthians chapter 11, verse 14. Hindi ito dapat pagtakhan, sabi ni Pablo, sapagkat si Satanas man ay maaring magkunwaring anghel ng kaliwanagan. Ang mga sakit ay galing kay Satanas, maliban yung sakit na ang Diyos ang nagbigay, kagaya ng sa Ehipto. Pero yung mga sakit na kagaya ng naranasan ni Job, si Satanas ang may kagagawa nun. Kaya kayang tanggalin ni Satanas yung sakit mo at maniniwala ka dun sa santo, kasi ang santo ang gagamitin ni Satanas para ang iyong kaisipan, ma-divert ang iyong puso at ang iyong isipan doon sa santo, hindi na sa Diyos. Kaya naniniwala ka, pinagaling ako ng santong ito. Kaya kahit hanggang sa kamatayan ay akin itong isasama. Pero maling-mali yun. Ano po? At kahit ang Diyos ang magpapagaling, dahil naawa na siya sa iyo, ang problema, na-divert ka ang iyong paniniwala doon sa santo, isa na rin yung mga albularyo, na-divert din doon. Mga nagpapatawas, na-divert doon, which is hindi talaga yung tinuro sa banal na kasulatan. At yun po ang isang problema ng unang panahon na ikinagalit ng Diyos sa mga Israelita dahil nakisangguni sila saan? Sa mga manggagaway, sa mga mangkukulam, sa mga mangtatawas, sa mga manghuhula. Kasi ang Diyos lang ang may kakayanan noon. Okay po? Kaya yung mga sabi nyo nagmimilagro, kagagawa niya ni Satanas. Kasi alam mo saan galing Satanas? Galing sa langit, si Lucifer, pinalayas, pinalitan ang pangalan sa Satanas. Ibig sabihin, nagipaglaban-laban sa Diyos. So napalitan na siya, hindi nawala yung kanyang kapangyarihan. Kaya kaya niyang kopyahin kahit sino, kahit mga mahal natin sa buhay, kaya niyang kopyahin. Magpakita sa iyo, ako ito, nagpakita ko sa iyo, maghihimala ako. Naniniwala ka naman na yung kasi kamukha eh. Kasi kayang-kayang gawin yan ni Satanas. Maging si Jesus Christ, kaya niya nung kopyahin ang pagmumukha. Kaya huwag po tayong padaya sapagkat si Satanas man din ay mas matanda pa sa atin kumpara sa ating mga ilang taon na tayo dito sa mundo. Nung nilalang ang mundo, nandito na si Satanas. Okay po, tuloy natin. Sino nagpapakita ang nagmimilagro ayon sa Apocalypse chapter 16 verse 14? Ito yung mga demonyong gumagawa ng mga kababalaghan. Kaya kung ang Diyos nakakagawa siya ng himala, yun din yung mga demonyo nakakagawa din. At kaya ka pang pagalingin. Kaya lang tanggalin yung sakit mo na nasa iyo kasi sila naman naglagay niyan. Okay po? O sino lang ang tagapamagitan sa Diyos at sa tao? Ayon sa 1 Timothy chapter 2 verse 5. Malapit na tayo matapos mga ka-vlogger at salamat sa iyong pagtiyaga. Ano? Sapagkat iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan sa Diyos at sa tao. Si Kristo Jesus. Yan, wala nang iba na pwedeng mamagitan sa atin kundi ang ating Panginoon Jesus lamang. Sa pamamagitan lamang dapat dadalangin ayon sa John chapter 14 verse 6. Sumagot si Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Nakita niyo mga vlogger, mga kapatid, mga kaibigan, tanging ang Panginoon Jesus lang, ang daan, ang katotohanan at ang buhay. At walang makakapunta sa Ama maliban sa Panginoon Jesus. Kaya wala yan si Maria, wala yan si Jose, wala si Santiago, kung sino man pwedeng mamagitan, kahit Santo Papa, hindi siya pwedeng mamagitan sapagkat tanging ang Panginoon Jesus lang ang tanging daan natin papunta sa langit. Sabi nga sa Hebreo chapter 4 verse 15, sapagkat tayo'y mayroong isang pinakapunong pari na marunong makiramay sa ating mga kahinaan, isa na tinukso sa lahat ng mga paraan, gaya rin naman natin, gayon may walang kasalanan. Ano po? So mga ka-vlogger, mga kapatid, kaibigan, sabi pa dito, kaya't huwag na tayong magatubiling lumapit sa trono ng mahabaging na Diyos. At doon, alin? Kakamta natin ang habag at kalinga
sa panahong kailangan natin ito. Mga ka-vlogger, gaya po ng sulat na dumating kanina na ating napag-aralan, imbitahan ka ng presidente mo, kailangan magpaalam sa kapitan. Ano bang ibig sabihin nito? Sa ating buhay, hindi rin natin kailangan magpaalam kay Maria, kay Santiago, kay Jose, kung kanino man yung mga santo na ating mga sinasabi, hindi natin kailangan magpaalam sa kanila. Kasi ang Diyos mismo ay kahit pwede natin kausapin at siya nakikinig sa ating agad-agaran kung atin siyang tatawagin. Ano po? Kaya, sa susunod po na ating pong pag-aaral, mapag-aaralan po natin ang tungkol sa ang sikreto ng araw na nakalimutan ng mundo. Ito'y konektado din sa ating pagmamahal sa ating Diyos. Ayun po mga ka-vlogger, mga kapatid, ito pong ating pinag-aaralan ay magsilbi po itong paalala sa bawat isa sa atin na ang Diyos ay matagal lang nag-aantay sa atin sapagkat tayo ay sumamba sa hindi tunay ng Diyos. Bago po tayo magtatapos, nanyahan muna kita sa isa pong panalangin. Hila ko namin Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa inyo pong mensahe at kaloob sa bawat sa amin. Ang mga puso nawa ng mga matigas na at mga isipan na nakakinig sa mga oras na ito. At lalo tigit yung mga nag-aasam na matuto, patuloy nawang kanilang buksan ang mga puso at isipan na at magtiwala sa inyo. At wala pong iba kaming dapat sambahin na Diyos, kundi kayo lamang. Tulungan niyo po kami na talikdan yung mga bagay na hindi niyo gusto, sapagkat kayo ay nagtatampo, nagsiselo sa amin, sapagkat kami ay sumamba sa ibang mga Diyos. Kipatawaran niyo po kami. At ngayon, tuwirin niyo po kami. At tulungan niyo po nakikinig na nanonood sa mga oras na ito. Nawa, wala silang ibang dapat pagtiwalaan, kundi kayo lamang. Salamat po Ama sa pagdinig sa panalangin. Pagpalain niyo po nakikinig at nanonood sa mga oras na ito at ingatan sila ayon sa kanilang pangailangan araw-araw ay pagkaloob sa kanila. Ito pong aming hiling sa pangalan ni Jesus na siyang aming pong tagapagligtas. Amen. Ayan po mga ka-vlogger, mga kapatid, kaibigan, maraming salamat po sa inyo pong pakikinig at panonood. Muli ako ito sa ka-vlogger Brother Joel Padilla na nag-iiwan po sa inyo ng isang kasabihan. Meron tayong tunay na Diyos na nagmamahal sa atin ng lubos-lubos kaya narapat lamang na tayo ay maglingkod sa Kanya bilang mga tinubos. Maraming salamat po. Bye-bye! Dakila ka.